Magandang araw. Ang partido namin ay naniniwala na mas mainam ang pag-aaral pagkatapos ng tulog. Bilang mag-aaral ng isang prestigyosong pamantasan, kailangan nating mag-aral sa tamang oras at dapat sapat ito para sa lahat ng aralin. Pagkatapos ng isang mahabang oras na ginugugol sa paaralan, uuwi tayo sa ating bahay upang gampanan naman ang ating mga responsibilidad. Kinakailangan nating mag-aral upang handa tayo kinabukasan. Makabubuti ba sa atin na mag-aral sa gabi na kung saan pagod at hindi handa ang ating utak? Hindi, di ba? Masasayang lang ang ating pinag-aralan kung gagawin natin ito sa oras na ito. Mas nararapat sa ating mga palaaral na gawin ng ating pag-aaral sa oras na nakapagpahinga na ang ating utak at katawan, pati na rin ang ating mga mata. Kinakailangan tahimik ang lugar para mabilis nating matandaan ang pinag-aaralan natin. Ayon sa iba, mas maganda raw mag-aral bago matulog kasi mapapanaginipan daw nila ito. Mapapanaginipan, pero pag may napanaginipan kang iba na mas makakapukaw pa ng atensyon, di mawawala rin sa isip mo ang napanaginipan mo na tungkol sa inaral mo. Upang hindi masayang ang ating napag-aralan, dapat ipahinga muna natin ang ating utak upang handa ito sa lahat ng bagay na gagawin sa ating pag-aaral. Siguro ka ba na lagi tayong pagod tuloy gabi? Hindi naman. At ang pagtulog lang ba ang paraan ng pagpapahinga? Hindi rin. Base sa iyong sinabi, nakatitiyak ka ba na kapag pagod tayo, ay wala na tayong kakayahang makapag-aral? Oo. Kung oo, hindi ka ba nakaranas na pagod ka at kailangan mong mag-aral para sa pagsusulit kinabukasan? Oo. Magandang araw rin sa inyong lahat. Kami ang partido naniniwala na mas mabisa at mas epektibo ang mag-aral bago matulog. Iniisip niyong pagsusulit na bukas. Iniisip niyo pa lamang ay hindi na kayo makatulog, kung kaya't tatayo kayo sa inyong higaan at dali-daling bubuklatin ng kwaderno. Dahil sa ginawa niyong ito, sigurado ako, papasa kayo sa pagsusulit. Aking mga katunggali, magandang araw sa inyong lahat. Mas maganda ang mag-aral bago matulog dahil wala pang bagong ipakilala sa ating isip na papalit sa kung anong naisaulo nito. At dahil ang ating isip ay patuloy na iniisip nito ang mga bagay-bagay na nangyayari habang tayo ay natutulog at patuloy ang pag-intindi sa mga ito. Ayon sa mga dalubhasang sina Jenkins at Dallenbach, ang utak ay aktibo habang tayo ay natutulog. Kung kaya't anumang nabasa o napakinggan natin ay ating napapanaginipan at naisasaulo. Tinuruan ni Jenkins at Dallenbach ang kanilang mga estudyante na walang katuturang silabiko bago sila matulog. Pinaumagahan, pagkatapos ng klase, nang tanungin nila ang mga estudyante, mas naisaulo nila ang walang katuturang silabiko na naituro sa kanila bago matulog kaysa sa katatapos nilang pinag-aralan. Sa eksperimentong ito, pinatunayan ni Jenkins at Dallenbach na mas madali nating naisasaulo ang mga bagay-bagay na nababasa o naririnig natin bago matulog. Isa pang dahilan kung bakit mas maganda ang mag-aral bago matulog ay sa dahilan kapag pagod tayo o kaya stress ay mas mabilis ang pagproseso ng ating memorya sa tulong ng ating adrenaline. Naisasaulo natin ng mabilis ang ating leksyon kung pagod ang ating isip kaysa kung nagpapahinga na ito. Sa mga dahilang ibigay, mas maganda ang mag-aral bago matulog. Tingin mo ba ay epektibo ang ginawang eksperimento ng mga dalubhasa? Oo, Sa lahat ba ng pagkakataon ay epektibo ang mga observasyong ito? Hindi. Sigurado ka ba na makapag-aaral ka pa kahit na pagod ka na? oo, Naranasan mo na ba yun? oo. At naging epektibo ba ito sa lahat ng pagkakataon?
Hindi. Ako rin po ay naninindigan na dapat munang matulog bago mag-aral. Maraming pinagdadaan ng problema ng isang mag-aaral, lalo na kung paghahati-hati ng oras ang pagbabatayan. Limitado na ang oras sa bawat gawain ng isang mag-aaral, lalo na't kolehiyo. Kung kaya't mahirap bigyan ng maganda at tamang panahon ng pag-aaral at pagbabalik-aral sa kung anumang pinag-aralan sa eskwelahan. Nagiging problema pa ng isang estudyante ang pagbabalik-aral sa tuwing may pagsusulit dahil madalas gabi na lamang ang panahon na nalalapit. Ngunit, bilang isang mag-aaral, naniniwala ako na magiging epektibo pa ang pagbabalik-aral kung tayo'y matutulog muna bago ang pagbabalik-aral. Madalas kong nararanasan sa tuwing na lang may pagsusulit ang ganong eksena. Ako ay naniniwala na mas mainam na magpahinga muna upang mabigyan ng panahon ng utak natin na makapagpahinga. Sa palagay ko ay mas mabisa itong paraan upang matandaan ng ating utak ang mga bagay na dapat aralin. Pagod na ang utak at katawan namin tuwing gabi dahil na rin sa tinatawag na restorative period of sleep o ang pangangailangan ng tulog upang muli mabigyan ng lakas ang ating utak at katawan. Kumbaga, kailangang ipahinga muna ang ating katawan at isipan upang muli magamit sa susunod na araw. Kung ako ay mag-aaral ng pagod, sa tingin ko ay pagpapahinga na lang ang aking maiisip. Kaya, dapat na magpahinga mo. Sigurado ka ba na wala nang pumapasok sa isipan habang nagbabasa ng mga leksyong dapat aralin kapag pagod at puyat? Hindi. Hindi ka na ba makakapag-aral ng mabuti kung hindi ka magpapahinga? Oo. Kapag pagod ka, kinagabihan, at pagsusulit na kinabukasan, hindi ka pa rin ba mag-aaral bago ang pahinga? Hindi. Tunay nga naman na ako ay sumasang-ayon sa aking kasama. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang buhay ng isang mag-aaral ay kadalasan nakasentro sa mga gawain gaya ng takdang aralin, pagtatalakay sa mga leksyon, pagbabalik-aral, at pagsusulit. Ang dalawang huli kong nabanggit na ang pagbabalik-aral at pagsusulit ay ang kadalasang magkaugnay at lagi natin binibigyan ng atensyon at pansin. Gayunpaman, kami ay naniniwala na ang maganda at wastong pagbabalik-aral ay susi upang makakuha ng mataas na grado sa pagsusulit. Para sa amin, ang pagbabalik-aral bago matulog ay mas mabisa kumpara pagkatapos matulog sa maraming dahilan. Ito ay maganda kung kinabukasan na ang iyong pagsusulit dahil matatandaan mo ito at mas aktibo ang iyong utak kapag tayo ay natutulog. Kung mag-aaral ka sa gabi bago matulog, mas marami kang oras na gugugulin sa pag-aaral dahil mas mahirap mag-aral sa huling minuto dahil unang-una, maghahabol ka sa oras ng iyong pag-aaral at pupersahin mo ang iyong utak na sa uluhin lahat ng mga aralin kailangan mong pag-aralan. Kaya, mas maganda ito sapagkat mas napaghahandaan mo ito ng mabuti. Tunay ngang mas mabisa ang pag-aaral bago matulog. Dahil dito, mas napagtutuunan mo ito ng pansin at mas maganda na ang nakapaghanda kaysa sa pagkakabol pa. Sa lahat ng pagkakataon, hindi ka na ba makakapaghanda para sa pagsusulit kinabukasan kung hindi ka magbabalik-aral sa madaling araw? Hindi. Hindi ka na ba makakapagsaulo ng leksyon kung pinupwersa mo ang isip mo? Hindi rin. Ayon sa tanong nyo, nasa tingin ba namin epektibo ang ginawang eksperimento ng dalubhasa? Siyempre sang-ayon kami dahil unang-una, pinatunayan nila sa kanilang obserbasyon. At kung kinekastin nyo ang kakayahan ng isang tao na makapag-aral kung pagod, masasabi namin na kakayanin iyan kung kailangan talagang mag-aral.
tulad na lamang ng mga mag-aaral ng nursing na gabi-gabing puyat dahil sa pag-aaral at duty. Ayon nga sa inyong mga katanungan kanina, masasabi namin na nakapag-aaral pa rin kami kahit pagod. Ngunit kaunting porsyento lamang ang natitira sa aming mga pinag-aralan. Di tulad ng kung kapag ang utak namin ay nakapahinga. Sa pamamagitan nito, ay mas nagiging mabisa ang pag-aaral namin ng mga leksyong pinalakay noong nakaraan. Sapagkat wala pang napakaraming ideya na nasa aming mga isipan. Kung ibang bagay ang pagbabatayan, hindi ba't mas magandang sumakay sa isang sasakyan na wala pang masyadong laman kaysa doon sa sisikan? Kung ang utak ang pagbabatayan, hindi ba't mas mabuting lagyan ng kaalaman ang isipan na walang kaanong laman kaysa yung punong-puno na ng impormasyon? Mas nagkakaroon ng espasyo ang ating mga kaalaman. Kailangan para sa sulit. Napapagod ang ating isipan. Tulad ng ating katawan, di ba? Kaya pagtulog muna bago ang pag-aaral ang kailangan. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang.